Naku, Jackson Hayes out na sa Lakers, bad news ito sa kanilang kupunan. Pero bago yan, grabe naman ang ipinapakitang performance sa ngayon ng Milwaukee Bucks. Sa ngayon kasi ay nasa 6-game winning streak na ang kanilang kupunan. Kung matatandaan ay isa ang Milwaukee sa mga team sa East na may worst record sa pagsisimula ng season. At kamuntikan pa nga natanggalin si Coach Doc Rivers sa pagiging head coach ng kanilang kupunan dahil dito. Pero ngayon ay pang number 6 na ang Milwaukee Bucks sa standing sa East na may record na 10 wins and 9 losses. Na kanina nga lang ay tinalo nila ang Washington Wizards sa score na 124-114. Kamuntikan pang ang hindi muli makapaglaro si Giannis Antetokounmpo, lalo at naka-probable ang status nito bago ang laro. Meron kasi itong iniindang injury na ayon naman kay Doc Rivers ay nasa maganda naman daw ang pakiramdam ni Giannis bago ang laro kanina. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nakagawa si Giannis ng isang triple-double laban sa Wizards ng 42 points, 12 rebounds at 11 assists. Dahil dito ay si Giannis na ang leading scorer sa liga na may 32 points per game. Panglima naman ito sa liga pagdating sa rebounds na may almost 12 rebounds per game. At nasa rank 20 naman si Giannis pagdating sa assist na may 6 assists per game. Kaya ganyan kabangis ngayon mga idol itong si Giannis Antetokounmpo na pang MVP na naman ang performance ngayong season. Lalo at pang all-star din ang performance na ipinapakita ni Damian Lillard. Na kung magpapatuloy nga ang momentum ng kanilang kupunan sa winning column, ay panigurado na isa na naman ang Milwaukee Bucks sa mga contender team sa East. Lalo at hindi pa naglalaro ang kanilang all-star forward na si Chris Middleton na nagpapagaling pa nga ito sa kanyang ankle injury. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa ipinapakitang performance ngayon ng Milwaukee Bucks? Samantalang hindi naman nagkamali ang Dallas Mavericks na kinuha nila si Klay Thompson sa isang sign and trade. Nangyari nga ito mga idol sa pagitan ng 6 na mga kupunan sa nasabing trade. Na para nga makuha ng Dallas itong si Klay Thompson ay ibinigay naman nila papuntang Charlotte Hornets itong si Josh Green. Na kung matatandaan last season bago magsimula ang mga laro sa NBA, ay binigyan ito ng Dallas Mavericks ng contract extension na nagkakahalaga ng nasa $41 million sa loob ng 3 taon. Si Josh Green nga ay na-draft ng Dallas noong 2020 NBA draft bilang pang-18 overall pick. Kilala nga ito bilang isang 3-and-D player. Mahusay naman lalaro itong si Josh Green mga idol, lalo na sa kanyang mga 3-point shooting na naibibigay sa Dallas. Nag-aalangan pa nga ang kanilang kupunan noong mga nakaraang taon na i-trade ito. Pero dahil sa bihira lang sila magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng isang player na may 4 na championship, ay napilitan na ang Dallas na i-trade si Josh Green. Isa pa mga idol ay inconsistent din ang performance ni Josh Green. Isa pa ay nagkaroon din ito ng back-to-back injury sa mga taon ng 2022 at 23 season. Bagamat hindi naman ganun kalakas ang pagsisimula ng season dito kay Klay Thompson sa Dallas, na meron nga itong average na 13 points per game na may 38% shooting beyond the arc. Na pagdating naman sa depensa ay malaking bagay ito sa kanilang kupunan. Pero itong si Josh Green ay meron worst defensive field goals percentage sa NBA sa ngayon sa Charlotte Hornets. Paano ba naman ay meron shooting na 60% ang kalaban kapag si Josh Green ang nagbabantay? Malayo nga ito sa 49% defensive field goal na naibibigay niya sa Dallas last year. Na ngayong season nga sa kanyang 17 games sa 20 games na ng Charlotte Hornets, ay nag-a-average naman ito bilang starter ng almost 7 points, 2 rebounds at 1 assist per game. Na meron namang 48% shooting beyond the arc. Bagamat isa daw itong athletic player na mahusay sa mga catch and shoot, ay mahina pa rin daw ito sa depensa lalo na sa mga closeout games. Hirap nga ito mag-navigate ng screens na nagre-resulta sa pag-overhelp. Hindi daw katulad sa bago nilang player na si Quentin Grimes na mas better na gumawa ng screens. At ang energy daw nito both ends ay napakataas kaya malaking bagay daw ito para sa Dallas. Kaya masasabi daw talaga na tama lang na trade nila si Josh Green para kay Klay Thompson. Na kahit nga wala itong si Luka Doncic ngayon sa kanila dahil sa injury, ay nasa 5 laro na nasunod-sunod na nananalo ang kanilang kupunan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa move na ito ng Dallas? Samantalang may bad news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ayon pa sa mga report ni Shams Charania ng ESPN, ay nasa 2 to 3 weeks pang mawawala si Jackson Hayes bago ito makabalik sa kanilang kupunan. Ito ay sa kadahilan ng nare-aggravated ang kanyang right ankle sprain. Na kung matatandaan ay nasa 6 na mga laro nga ang nakaligtaan ni Jackson Hayes dahil sa right ankle sprain. Kaya naman ay problema talaga ito para sa Los Angeles Lakers na nag-e-struggle nga sila. Lalo at hanggang sa ngayon ay patuloy pang nagre-recover si Christian Wood sa naging surgery nito sa kanyang kaliwang tuhod. Habang si Christian Coloco naman mga idol ay hindi naman masyado binababad sa laro dahil na nga rin sa kababalik pa lang nito sa NBA dahil sa naging blood clot issue nito, na naghihinay-hinay pa nga ang Lakers sa kanyang playing time.
Kaya naman ay baka napilitan si JJ Redick na gumamit ng small ball kapag kinakailangan, depende na nga lang sa kanilang makakalaban ng mga kupunan. Sayang talaga mga idol ang pagkawala ni Jackson Hayes. Alam naman natin na isa ito sa mga matataas ang energy sa loob ng court para sa Lakers. Malaking bagay nga yung kanyang depensa at mga offensive rebounds na nakukuha kada laro. Bukod nga sa mabilis at athletic na ito ay maaasahan pa ito ng Lakers sa mga lob pass. Kaya tingnan natin mga idol kung anong adjustments ang gagawin ni JJ Redick, lalo at medyo matagal-tagal mawawala si Jackson Hayes.